Tapos siya lagi sinasabi sa akin. Gusto niya kasi yung anak ko. Eh, ako naman kasi ano sa kanya anak ko. Hindi ko kaya eh. Wala na ako anak, pinalimutan ko na kayo. Pinalimutan ko na kayo. Ilibing nyo na ako sa buhay nyo. Hindi ko po. Saan? Hindi na ka tinatanggap bilang laman at dugo. Wala na akong anak. Kasi po ganito po yan. May gusto po siya sa anak ko. Ngayon, dahil si Ray nakatira dito, syempre bata pa yan. Ano po. So yung mga paghaharutan nila ng anak ko, binibigyan niya ng kulay. May gusto daw to sa bata. Wala namang gusto si Ray. Inanong nga niya yung ano ko, ginanyan niya, o diniinan niya sa mukha ng tablakay. May medical po yan sa sa pulis. Yeah. Pulis ang baliwag. Tapos ngayon, yung anak ko may medical. Tapos ngayon, sinuplong ko sa pulis yan. Kasi pinagpapasa ako ng birth certificate ng anak ko, wala namang birth certificate, kaya hindi ko na ipasa. Yeah. Ano ginawa mo sa Kasi nahihirapan na kami. Kahit ako, gusto ko pakulong na kita. Final na yan eh. Saan, Ray? Kasi sobra ka na eh. Ginagawa mo sa bata, sobra. Ginagawa mo sa amin, sobra. Ano ka klaseng ama? Ano klaseng asawa? Medyo na tinapo ko sa inyo, hindi na biro, pati hirap ko. Hindi ka tao eh. Hayop ka eh. Ituturin mo kami, puro hayop eh. Anak ko, asawain mo? Ano kaya mo sa anak ko? Ipitsugin? Nakukuha sa gilid-gilid? Pag binayaran, makukuha mo lang? Agad-agad? Nandito kaya ang papa mo? Siguro po baka po nandyan. Oo, nandyan. Nakikita naman po yung motor nila. Siyempre may garahe po dyan. Magandang hapon po. Umaga po. Maganda hapon po. Ay, umaga po. Ano? Ito? Wala yan. Yes. Magandang hapon po. Andang I-apply nyo yung trabaho na anak mo. Hindi aalis na rito. Nalalasan na kayo. Bakit? Pwede po ba sabihin? May sinabi na kasi. Kaya sabihin niyo muna. Andang ata. Sige po, ano pong problema? May gusto daw po kayong sabihin. Hirapan kasi po ako sa buhay namin eh. Alam niya kasi na siya lang tumutulong sa amin. Gusto niya po mangyayari umalis po ngayon. Alis daw siya, hindi daw siya tutulong ang buhay. Inaamin ko lang, magpapatuloy ko na tulong sa inyo. Alam niya kasi na yung bahay, hindi ko mauupahan. Itatrabaho ka kami kasi sa akin na matagal. Kamusta? Mike. Wala kami babangunin araw-araw. Mike. Tapos siya lagi sinasabi sa akin. Gusto niya kasi yung anak ko. Eh, ako naman kasi ano sa kanya anak ko. Hindi ko kaya eh. Wala na akong anak, pinalimutan ko na kayo. Pinalimutan ko na kayo. Ilibing nyo na ako sa buhay nyo. Hindi ko po. Saan? Dalawa kami mag-ina na. Hindi. Tatrabaho. Wala po kami kakain araw sa pagpasok. Kawawa po kung mahayaan lang po kasi. Ewan nga po, nag-report na po sa'yo. Di ba sabi ko sa iyo, ilibing mo na ako sa buhay mo, kalimutan mo na ako ama. At wala na ako kinikilalang anak. Ikaw pa nga rin po bumuhay nga po sa akin. Hindi ko na kayo kinikilalang anak, pwede na kayo umalis. Pero ilibing nyo na ako sa buhay nyo. Sana tayo, wag naman po kayong ganyan magsalita sa bata. Hindi na ka tinatanggap bilang laman at dugo. Wala na akong anak. Kasi po ganito po yan. May gusto po siya sa anak ko. Ngayon, dahil si Ray nakatira dito, syempre bata pa yan. Ano po.
Yung mga paghaharutan nila ng anak ko, binibigyan niya ng kulay. May gusto daw to sa Mm. bata. Wala namang gusto si Ring sa bata. Pwede niyo naman pong kausapin tayo ng yung sa magandang pamamaraan po. Yung anak niyo. Para hindi po magkaroon ng sama ng loob po yung anak niyo sa inyo. Kasi kung ganyan po Nilibig ko na rin kayo sa buhay ko. Nilibig nyo na rin ako sa buhay nyo. Pagkalimutan na tayo. Ala na akong pakialam sa inyo. Wala kasi siyang wait ang magulang eh. Mm. Oo, tumutulong siya sa amin. Wala naman siyang trabaho eh. Yeah. Namamalimos-limos lang siya. Para may pakain sa amin. Mm. Tapos tumutulong siya sa akin sa baon namin. Sa Yeah. baon ko pala. Dahil yung anak ko ngayon ko palang ipapasok. Mm. Tinutulungan kami sa baon pagkain. Yun lang. Gusto niya kapalit anak ko sa mga paghihirap niya. Mm. Hindi ba pwede ka ako yun? Ako yung asawa mo, yung anak ko, kapalit ko sa'yo. Ano kala mo niya kanin lamig? Sinabi po niya sa inyo. Oo. Sabi po sa amin. Kailan po yun sinabi sa inyo? Araw-araw po, ganyan. Mm. Tapos bibili daw siya ano niya daw yung bata. Sinabi niya kagabi. Mm. Yes, maaari. Bata pa yan eh. Sabi ko, huwag mong sirain yung pagkababae ng anak ko. Dahil marami pa akong pangarap yan. Yeah. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos pagka ganito, tinatakot sa kami ngayon. Yeah. Sabi pag kayo, nagpapulis, nagpabalagay kayo, papatay ko na lang kayo lahat. Mm. Ilang beses niya na po pagbabantayan. Okay po. Kaya ho pala natatakot po itong anak niyo humingi ng tulong sa amin. Totoo po yung sinabi naman nila, totoo po yun. Kaya nga po pag ganit, natutulog ako ng gabi. Sinabihan na ata, magkalimutan na tayo. Hindi ko na kayo kailangan sa buhay ko. Tatay pa rin naman Pati po ka kita. sa ulo mo. Ayaw mo. Ate, Please, ano kaya kung umuwi ka na? Ha? Ibaon nyo na ako, ibabaw ko na kayo sa limo. Para sa amin wala na ako anak. Ganto. Huwag na ako kanilaan ng ama. Ganto pa. Yun yun, bubalik na kayo ron. Ganto pa. Pag hindi mo tinigilan po kasi ito yung mag-iina na to, ilalayo na kita. Ilalayo ko to. Concern lang kami sa mag-iina mo. Concern lang kami, hindi ibig Oh, sabihin sige. na. Sige, sino pagmamala mo kahihingan ng tulong para tulungan to? Sino pagmamala mo tao daan ng patulungan to? Sana maunawaan mo kasi pa na mali ginagawa mo. Mm. Gusto mo, ipapakulong kita. Tago mo Sa na. ginagawa mo, JR. Gusto mo ba? Masakit po talaga siya magsalita. Gusto mo ba? Demonyo ka rin, lumayas ka sa harapan mo. Ay? Paano rin? Ayaw makinig ng tatay mo. Wala akong Ang hinikilalang ina, ang anak. pinunta lang Wala namin akong dito. hinikilalang anak. Yung mag-iina. Sinabi kasi Pagsilayas. si Rain tungkol sa anak mo na ginagawa ni JR. Yun lang naman. Sige na. Sige na. Huwag na kayo magtagal dito. Hindi ako galit sa'yo, Pwede na kayo tita. magsilayas. Hindi ko kayo kailangan Basta sa itong buhay ulo ko. ko kay JR. Kasi kung patuloy na ganyan gagawin ng sa amin, paano? Pati yung anak kong isa, di ko alam kung saan ko lalagay. Baka may patayin niya yun. Inanong nga niya yung anak ko eh, ginanyan niya, o diniinan niya sa mukha ng tablakay. Mm. May medical po yan sa sa pulis. Yeah. Pulis ang baliwag. Mm. Tapos ngayon, yung anak ko may medical. Tapos ngayon, sinuplong ko sa pulis yan. Kasi pinagpapasa ako ng birth certificate ng anak ko, wala namang birth certificate, kaya hindi ko na ipasa. Yeah. Gusto ko nga talaga pakulong para madala. Mm. Magkaroon ng kadalaan sa buhay kasi kahit pa paano, siyempre di ba may pinagsamahan kami? Mm. Ang sakit din sa akin makulong siya eh. Kaso gagawin ko kasi hindi naman siya addict. Hindi ko addict yan. Ano lang po, sigarilyo ko lang po yan, sigarilyo lang. Pero bakit gano'n kaya utak niya? Hindi ko alam. Nakakasarin-sarin. Dugo. Kasi po, sasali-sali na dugo siguro dati. Paano po ba yung plano niyo, Nay? Kasi, mag-iwalay na nga kami ngayon. Yeah. Pababayaan na raw niya kami. Putulan ko na ng tulong yan eh.
putulan niya kami ng tulong kasi nga yung anak ko, pinasok ko sa trabaho. Yeah. Ngayon ayaw niyong ipasok yung anak ko sa trabaho, baka daw maligawan. Ba't yun naman gagawin yung bilang anak, bilang magulang? Eh gusto ko nga makapagtapos sa pag-aaral ng anak ko. Eh sa ngayon kasi hindi siya nakakapasok ngayon. Dahil nakapag-exam na naman po, grading at saka ililipat ko rito yung bata dahil napakalayo nga po. Dahil noong una po, baliwag po yung tinitirahan namin, napakalayo. Yeah. Kaya po ngayon, napunta po kami dito kasi malapit sa trabaho ko. Ngayon po, dahil sa magbabakasyon naman po, lilipat ko na po dito yung bata para mapalapit. Maglalakad-dalan sila. Kasi gusto ko man siyang tulungan, ay gusto ko naman siyang, kinakausap ko naman siya araw-araw, kuya. Kaso ganun pa rin ginagawa niya sa anak ko eh. Ano pang babago? Paano po bang ginagawa sa anak niyo? Malaki na tinapong kong hirap dito. Paggabi po ganito. Malaki na tinapong Kinausap ko kong siya. hirap dito. At malaki na tinapong pera rito. Hindi ikaw kausap. Hindi na basta-basta. Hindi ako papayag. Doon po kayo mag-usap, tita. Lahat mo yan. Nalang po mag-usap. Makuha niya yung ano. May gusto po kayo sabihin, tay. Kasi pwede naman siya magbago. Sabi ko nga kanina, pwede ko naman magbago. Hindi na biro ang hirap ko eh. Sakripisyo ko. Hindi Sige. na rin ang biro ay tinapong kong pera sa magiging na yan. Hindi ako makakapayag. Na ganun-ganun na lang. At sarili kong anak, pinabayaan ko. Ni piso, di nakating saan ng tulong niya para sa kanila. Pinagpalit ko yung mga anak ko. Tunay ko anak para sa kanila. Malaan na hirap at sakripisyo at ginakos ko Kinausap dyan. ko po siya kanina. Yeah. Ang sabi ko po, magbago na siya. Sabi ko, maganda yung tahimik na buhay. Masaganang buhay. Ayaw mo nung ako. Ako yung babaeng hindi easy to get. Ako yung babaeng naghahanap buhay para makatulong sa'yo. Dahil wala ka naman matinong hanap buhay. Pati anak ko nga ipapasok ko na rin para makatulong sa kanya. Pero ano ginagawa niya, sir? Pilit niya pa rin na minumulas niya yung bata sa gabi. Kaya nagagawa niyo po yun. Sa dilim, kagabi dinala niya. Dinanap ko sila sa JNT sa labas kagabi. Yeah. Binili ko pa siya sa guard. Sabi ko, guard, baka pwede pakitignan po yung anak ko kasi po alam niyo na yung nangyayari. Diba? Kinuwento ko sa guard. Yeah. Ngayon, ito, nakita ko yung anak ko wala. Siguro lumabas ako ng mga 10 mahigit. Wala yung anak ko. Sabi ko, ba't gano'n? Hindi ka ba magbabago ka ako? Araw-araw ganyan ka. Yung sinasabi ko sa kanya, sir. Sinasabi ko sa kanya yun. Yeah. Masarap maging tahimik na buhay, maayos. Kung maghahanap buhay kami siya, gusto kami siya. Di ba, sir, may kakainin kami araw-araw. May pambayad kami sa bahay, pag gano'n, di ba, tutulungan kami. Kaso, wala eh. Yeah. Sabi niya, puputulin niya ano sa amin, okay lang. Umalis ka ako. Pero sabi niya, babalikan niya kami para pinapulis ko na yan, sir. Kaso hindi ako nakapagpasa ng birth certificate kaya hindi ko natuloy. Inamin ko, sir, sa harap nyo. Puputulan ko lang ng tulong at mawawala ako ng ilang dekada. Bumababa ng Diyos. Sa lupang ibabaw na kaharapin ako. May Para siya paglalagyan talaga sa akin. may toyo. Kasi, kailangan ko lang napansin yung ganyan ugali. Kailangan, Hindi siya ganyan. kakailanganin ko lang ng malaking halaga para Nung una hindi ubertahan siya kayo. ganyan. Matino naman niyang kausap. Nakakaintindi naman. Yeah. Pero siguro sadyang manyak talaga siguro. Kasi pati anak ko, di ba naman ganun siya. Ano yung mamulis. Ako asawa niya, di ba? Yeah. Tapos pati anak ko, anuhin niya. Mali yun. Sumasakit ulo ko, sir. Ngayon nga, sumasakit ulo ko. Tapos papasok ako. Nangutang ako sa tindahan. Sabi ko, dibiskati siya kahit magkano. Para may kainin kami. Wala. Hindi kami pinakinggan. Babawi Tingnan ako mo, sila. aalis. Babawi ako sa lahat ng hirap at ginastos. Patayin ka. Ang laki ng gastos ko dyan, milyon na. Saan yung boto dito? Milyon. Ha? Hindi po. Kumakain po yan. Kumakain po yan araw-araw.
Gusto niya lang po lagi umaga. Mag-iingi po siya ng barya. Ay, pang sisigarilyo niya lang po. Pero pagkasigarin naman po yan, pinapakain ko pa po ngayon, nagluluto ko po kami na sinaing. Nagluluto po kami ngayon, nagluutang namin sa tindahan. Yeah. Ikakainin namin lahat. Kaso nga lang, gumawa siya ng ganyan, umalis siya para makakain. Diba po siya? Ang hirap ng ngayon yung kalagayan ko sa ayaw, gusto ko makulong na talaga. Hindi talaga ako nakapagpasa ng birth certificate kasi nga, yung anak ko walang birth certificate po. Nahihirapan lang kumuha ng birth certificate. Hindi po siya nakarecord sa PSA po. Wala po siyang record, no record po. Ang diyakaan po, inaayos ko na sa envelope po. Ito nga una tumira sa amin. Ang sabi ko sa kanya, pag-aaralin ko siya. Dahil niya, kahit pa paano natutulungan kami ni JRA. Ngayon, wala na. Paano ko siya matutulungan? Tsaka binigyan sa ilusyon na si JR, nag-aaway sila mag-ama. Si JR nag-aawang pa ng bote yung dalawa, papalo sa kanya. Yeah. Ay sabi ko rin, wag mo nang yung ama mo. Huwag mo nang patulan. Baka mamaya ka nga niya, palit ka ng bote. Steady ka lang, hindi po ka lang. Inawat ko si JR. Pinaalala ko. Sinabi ko na po sa mga pulis yan. Kaya po napunta yun dito. Siya na po mag-sumiksi sa amin. Ayoko na talagang tanggapin niya kasi siya lang po matigas. Bumabalik-balik na po sa amin para gulo-guloyin lang kami. Tsaka yung anak ko pala, niya, hindi pala ako, anak ko. Anak ko ang gusto niya makuha yung pagkababae. Ito. Gusto ko, tsaka nagugulo na talaga ako sa'yo. Hirapan ako sa buhay namin kasi yung bahay namin. Ang lalo, para maghanap nga kami ng maliit eh. Mamamaya eh, tumira kami sa kalsada niya. Dahil wala pa kami sahod. Abetsi ko pa, kakainin kapos na kapos nila. Hirapan ako sa'yo. Ba't kailangan niyo mong pagsilosan tayo yung anak niyo sa anak niya? Eh, may gusto naman talaga po yan eh. At sabi mo, Mag-asawa po kayo. Alam na po ng anak ko, may gusto rin ako sa anak nito. Tapos gusto niya rin. Ano ibig sabihin nun? Paulit-ulit niya lang po ang pinababanggit. Napakasakit ng tanggapin, di ba? Inaksyonan na po namin ni tita yan. Nakaraan, dinala po namin siya sa barangay. Sa Tarkan pa po yun. Parang palang pinagbiyak bunga po kayo tapos di niyo mahal yung anak niyo. Ganyan pala yung tao na yan kapag naagawan ng babae. Saka di ko ibibigay sa kanya yung anak ko. Ano ba siya? Hindi ko pinanganak niya kuya para sa kanya ibahagi yung anak ko. Hindi ko pag-aaral niya para sa kanya na mapunta. Ano ba siya? May pangarap ako sa mga... Alam niyo ba kuya, yung mga anak ko sa... Una magaganda. Parang Totoo lang. Sila na call center po yung una kong anak. Yeah. Nasa Cavite po. Tapos yung dalawa po, nag-aaral. Magaganda naman po yung mga pinag-aaral. Mga honor po yung anak ko, mga may pinag-aaralan. Kaya gusto ko yung dalawa na yan. Pagtapos sa pag-aaral. Pag di pa kami kumakain, ganyan yung utak niya, kuya. Alam mo, sa oras na ito, delikado ka na sa akin. Pagkalap ka ng kay Pero ang salita lang naman, di naman niya ginagawa dyan. Hindi naman niya salita lang po yan. Hindi mo ba kayo natatakot sa sinasabi niyo tayo? Dahil ginawa mo sa akin. Kasi nahihirapan na kami. Kahit ako, gusto ko pakulong na kita. Final na yan eh. Dahil sa Andre. Kasi sobra ka na eh. Ginagawa mo sa bata, sobra. Ginagawa mo sa amin, sobra. Ano ka klaseng ama? Ano klaseng asawa? Medyo na tinapon ko sa inyo, hindi na biro, pati hirap ko. Hindi ka tao eh. Hayop ka eh. Ituturin mo kami, puro hayop eh. Anak ko, asawain mo? Anong kaya mo sa anak ko? Ipitsugin? Nakukuha sa gilid-gilid? Pag binayaran, makukuha mo lang? Agad-agad? Hindi ko pinanganak ang anak ko para pababoy sa iba. Yan tandaan mo. Gusto ko makapag-aral yung bata. Masuporta ako sa pag-aaral, kaya ako nag-aaral buhay, makaipon ako ng pera. Medyo na tinapon ko sa inyo, hindi na biro. Tapos hindi para ibigay sa'yo o yung ginagawa mo hindi tama. Ganyan Ano po yung siya. ginagawa mo, gusto mo itama na yung mali? Eh kung lahat ng tao ganyan ang ugali, magkakaunawaan ba yung mga tao? Hindi. Alam mo, ginawa mo sa kanya yun? Feeling ko, para mo pinatulpo.
Ha? Ayun na nga yun. Media yan eh. Nationwide yan, JR. Pero sabi po ng anak niyo, tay, sabi niya, gusto kong matulungan yung tatay ko. Eh, pa-mental mo pa yan. Hindi ko naman kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng tulong. Mami sayot sa utak. Yeah. Kaya ko sarili. Sa ngayon po, pwede niyo sabihin yan, pero darating ho yung panahon, natatanda rin po kayo. Nakahanda Ito nga yun. po ako doon, sir. Kahit ako magkasakit o maratay Grabe man ka ako. naman. Nasugod ka nga Mamatay sa man. ospital. Ito ba tayo ng dugo Mamatay yan? man ako, sir. Alam mo, ako nagsugod sa ospital. Mamatay-matay na yan. Ano pong nangyari nun? Ano yan yung tumatay siya ng dugo sa bitukan niya? Sumailalim ako sa Baka doon na Sumailalim ako sa tinatawag na endoscopy. Operado po ako. Yung, talagang ang dahil pong dugo. yung bituwa ko po, hindi katulad kinakain ng yan. normal sa akin. Tayo, tignan niyo, meron na palang problema yung katawan niyo, tapos Oo, sa ganyan naninigal pa. niyo pa yung araw-araw. Dapat ka sabi ko sa kanya kung Rubber sa na po manigal bituwa niyo. ako, sir, dugtong. Mm. Dahil sa pagkakasailalim ko sa endoscopy. Wala pang kain, naninigal niyo. Nung nakita ng camera na yung bituwa ko, eh maraming ispat. Yeah. Pala nang galing yung kinain kong dugo sa kahit nawa kong dugo. Tapos pinalitan na po yun. Pinalitan na po. Mm. Pero gusto ko papanood to sa inyo. Ano po? Yung talento po nung anak niyo. Baka maiyak ko kayo dito eh. Wait lang po. Ano po ba yan? Naka-YouTube. Pakita ko lang to sa inyo. Baka magbago po yung ano nyo. Yung pananaw nyo sa buhay. Yung nagpapiano po siya. Wala ka bang piano? Narinig mo ta. Narinig mo. Sa ulo ko. Ito. Aray ko. Kagabi pa ito kumakot yun. Napakahusay pala sa instrument. Mm. Tapos ginagawa Malayo ko pa yan. mararating mo. Pero di ko pa rin kailangan. Kaya nga po kinikilabutan po ako sa sinasabi nyo sa kanya kanina. Malayo mararating mo pero di ko kailangan tulong mo talaga. Mm. Pakinggan nyo muna. Alam po ba ninyo? Na yung anak ko niya yung nangunguna sa ampunan. Top notcher. No. Sa lahat ng bata doon. Po tayo. Alam niyo kung bakit ko po nasabi? Mm. Lahat ng kawani o kagawa ng DSWD, pagpasok ko ng gate, kayo po ba yung ama na tunay? So, Mm. congratulations po. No. Kasi po yung anak nyo, nangungunang top notcher sa lahat ng bata rin. Napakatalino. Ang layo ng mararating. Yeah. Kaya masakit sa akin tayo yung mga binitawan yung mga salita sa kanya. Sana po, tay, yung mga sinasabi nyo kanina, sana po, inaano nyo muna sa puso't isip nyo, tama ba itong mga sasabihin ko sa anak ko? Sir, kaya ako nasabi, pili ko, nireklamo niya ako sa tulpo. Ano? Hindi po. Ang gusto niya, matulungan po si nanay at saka po yung bata. Gusto nga po niya parang i-ano po kayo sa psychiatrist. Bakit? Bisira ba ako sa ulo? Papakausap ka lang. Mm. Sir, buo pa ulo ko. Buo ulo mo, ano pagsasabi mo? Ang alam ko, sir, sumasa ilalim. Biruhin mo, nagastos mo sa amin, 5 milyon. Ang alam ko, sir, sa... At ikaw pa si Presidente. Sir, kahit pa paano. 5 milyon yung nagastusin mo. Ang alam, pagkakaalam ko sa Grabe. psychiatrist, sir. Ikaw ba'y addict? Para sa mga nasisira ng ulo. Hindi po. Siguro, 5 milyon. sabi ko kasi, nagda-drugs ba ang papa mo? Hindi. Hindi naman daw po. Siguro, sabi ko... Marijuana, hindi. Oo. Baka involved na po yun talaga yung utak mo. Kaya sabi po niya, Sigarilyo man. baka po kailangan ng psychiatrist ng papa ko. Gusto kong matulungan ng papa ko. Sabi ko nga niya. sa kanya eh. Mm. Sabi ko, daling kaya kita sa psychiatrist kasi kung ano na Saka, pinagsasabi. sir, ang dugo ko po, hindi na po dugo yung galing. Eto po, sir, Paano- aaminin po ako sa inyo kasi masela na bagay. Mm. Sige po. Na bastos po eh.